Atin namang tunghayan ng women and advertising at kung ano ang kahalagang naidudulot nito sa atin. Ang paggamit ng media at advertising ay mahalaga sa ating kultura dahil ipinapakita nito kung ano ang iniisip ng ating lipunan na normal o katanggap-tanggap. Ah, ang paraan ng pagpapakita ng mga babae sa mga ad ay makakaapekto sa pakiramdam ng mga tao kung ano ang pananaw nila dito. Kung kaya't, dito sa Maynila, may mga naglalakihang mga billboard para ipromote ang kanilang produkto at gagamit sila ng mga parirala o nakakaakit na pangungusap para makaakit ng mga mamimili. Tulad na lamang ng slimming products na Liso Fat, kung saan nagtatampok ito ng sobrang timbang na babae na nawawalan ng kumpiyansa. Sinasabi na ang mga sexist na ad na may mga hindi ayon sa paglalarawan ay kabilang sa mga false beauty identification. Tiyak na mas maraming advertiser ang mag-focus sa totoong halaga ng kagandahan at hindi lang sa panlabas na anyo. Atin namang tunghayan ang kahalagahan ng feminine mystic at para saan ito. Ang feminine mystic ni Betty Friedan ay napakalaki sa kasaysayan ng kilusang pangkababaihan at lipunan. Ito ay naging isang pambansang pagpapahayag ng mga damdamin at karanasan ng isang babae noong panahong iyon. Sinasabi rin dito na itinuturing na babae lang sila at walang kakayahan na makamit ang mataas na edukasyon at hindi pwedeng makilahok sa politika. Magandang halimbawa ang kasaysayan na iyan. Sobrang nakaka-inspire. Tunghayan naman natin ang iba pang dapat matalakay sa feminine and popular culture. Alam niyo ba, maraming nakakapansin na dumadami na ang representation ng mga genders sa mga palabas at pelikula ngayon? Oo, totoo yan. Pero minsan, mapapansin natin na para bang may mga stereotypings pa rin na makikita sa kanilang mga pagganap. Tama ka, kaya importanteng talakayin at pag-usapan ito. May mga liberal na feminist na naghahanap ng mas makabuluhang representasyon ng mga kababaihan sa popular culture. Masasabing ngang ang psychoanalytic perspective naman ay nagbibigay diin sa pag-aaral hindi lamang sa production, kundi pati na rin sa konsumo ng popular culture. Oo, at ang mahalaga ay mas maging aware tayo sa mga representasyon na ito. Tumpak, sa pamamagitan ng ganitong pag-uusap, mas mauunawaan natin kung paano tayo maaapektuhan ng mga ito at kung paano tayo makakakilos para sa magandang representasyon ng genders sa lipunan. Ang mass culture ay binubuo ng iba't ibang anyo ng media tulad ng pampublikong palabas, musika, telebisyon, panitikan at pelikula. Lahat sila ay naka-impluwensya at nagpapakita ng pananaw ng lipunan patungkol sa papel ng kasarian, pantay na pagtrato at syempre, ang feminism. Pasimula, ang kulturang masa ay kadalasan nagpapanatili ng mga stereotyping at pinapalakas ang tradisyon ng mga pamantayan ng kasarian na nag-marginalize sa mga kababaihan, na nagpapakita sa kanila bilang sumusunod lamang, tagapagtingkod at inuugnay ang kanilang relasyon sa mga lalaki. Gayunpaman, ang feminism na isang malaking impluwensya sa mass culture na pumuklo sa mga stereotypings at pagpaguhit sa mga iba't ibang parindigan at presentasyon ng mga kababaihan. Sa mga nakaraang dekada, may malaking pagbabago sa kulturang masa tungo sa mas feminism at ang panindigang aspeto at representasyon. Ang mga karakter ng babae sa pelikula at telebisyon ay mas naging independent, humahamon sa tradisyonal na mga papel, mas maraming bahagi at mas komplikado. Bukod pa rito, ang pag-ulad ng feminism ay naka-impluwensya sa pag-ulad ng mga nilalaman ng media at tumatalakay sa mga isyong at argumento tulad ng karapatang reproductive, pag-aabuso sexual, karaasan batid sa kasarian at hindi pagkakapantay-pantay sa trabaho. Sa ating diskusyon, ang kampanyang Like a Girl ng Always noong 2014 ay isang nakakapukaw na halimbawa kung paano ang advertising ay maaaring maka-impluwensya sa feminism at mass culture. Kinagisnan na natin mula noon, ang mga kababaihan dapat na mahinhin, magalang, konserbatibo. Ang teorya ng feminist ay isang pagsusuri kung saan nilalaman nito ang konsepto o argumento. Isang paraan din ito ng pag-aaral na ginagamit upang malaman ang nilalaman ng mga bagay tulad ng mga teksto, media o pananalita.
Ang teoryang ito ay nangangatwiran na ang pagsusuri ay parang nagbubulag-bulagan sa kung paano naiimpluwensyahan ng mga estruktura ang kapangyarihan. Partikular na ang patriarkiya o ang pangingibabaw ng mga lalaki sa nilalaman ng konteksto. Maaari nito makaligtaan ang pagsusuri sa kung paano napatitibay ng ilang paglalarawan ng status ng mga kababaihan. Halimbawa, ang isang pag-aaral ng mga karakter ng video game na gawa ng all-male development team ay maaari makaligtaan ng isang bias o hindi pantay na paglalarawan sa mga babaeng karakter. Kasi all men nga sila, hindi lahat ng tungkol sa karakter ng babae ay alam nila. Ito ay pangangatwiran na ang konteksto ay mahalaga. Ang pagsusuri sa nilalaman ng feminist ay bumubuo sa mga tradisyonal na pamamaraan sa pamamagitan ng pagsasama ng teoryang feminist. Hinahikayat nito ang mga mananaliksik na isaalang-alang ang power dynamics, positionality ng researcher at ang konteksto ng content. Ang pagsusuri kasi sa nilalaman ng feminist ay may iba't ibang mga katanungan. Sa halip na bilangin lamang kung ilang beses lumalabas ang mga babae sa isang pelikula, maaari nitong tukuyin kung paano sila inilalarawan sa kung anong mga mensahe ang kanilang pinapadala. Sa pangkalahatan, ipinapahayag ng teoryang feminist ang pagsusuri ng nilalaman upang mas malaman ang mga limitasyon nito at kung paano ito magagamit upang ilantad at maisaayos ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Atin naman talakayin ang patriarchy at psychoanalysis sa feminism. Ang patriarchy ay isang uri ng sistema na pinapaboran ang mga kalalakihan. Dahil din sa patriarchy, naapektuhan ang pagtingin sa mga kababaihan, partikular na sa mass media. According sa libro ni Strinati, ang mass media ay madalas kontrolado ng mga kalalakihan. Nakikita natin sa telebisyon ang mga babae laging mahirap, kailangan lagi ng isang lalaki para umahon sa kahirapan. Nagkakaroon ng diskriminasyon sa dalawang kasarian, kumbaga. Lagi pinapakita sa mga film ang isang babae ay mahina at hindi kaya ipaglaban ng sarili. Nakakalungkot lang isipin na dahil sa patriarchy system, naaapektuhan ang imahe ng isang babae at nalilimitahan ang kakayahan nito. Makikita rin natin ang pagrepresenta ng telebisyon sa mga kababaihan ay ibang-iba sa totoong buhay o sa totoong ginagawa nila. So, ibig sabihin kung dahil sa patriarchy, naapektuhan na rin yung mass media, so maaari rin na naapektuhan din yung pag-iisip ng mga tao. Tama. Maaaring maapektuhan ang pag-iisip ng isang tao tungkol sa isang babae. Kumbaga dahil sa patriarchy, naging iba yung tingin ng tao sa isang babae. Halimbawa nito, pag sinabi na babae, maiisip ng iba is nasa bahay lang ito, nag-aalaga ng mga anak, mas mahina kumpara sa mga lalaki, hindi kaya tumayo sa sariling paa, mga ganong negative. Kung titignan natin, malaking impact sa pag-iisip ng mga tao ang patriarchy. Ang naging representasyon nito sa mga kababaihan is mahina sila, which is hindi naman talaga. Pero sa henerasyon ngayon o sa panahon ngayon, makikita natin ang pagkapantay-pantay ng bawat isa. Kung dati yung mga babae ay nasa bahay lamang at nag-aalaga ng mga anak, ngayon hindi na. Kaya na ng isang babae na magtrabaho, kumbaga hindi na ito umaasa sa isang lalaki, kaya na nitong magdesisyon sa sarili at malaya na sila, hindi na nasasakal ang mga kababaihan. Malaya na silang gawin ang mga gusto nila, wala nang paglilimita ng kakayahan ng isang babae. Sa patriarchy, sinasabi dito na hindi kaya ng isang babae na mamuno dahil limitado lamang ang bawat galaw nito. Pero ngayon, may mga kababaihan kaya nang maglingkod sa bansa. Halimbawa rito si Senator Risa Hontiveros, kilala naman natin siya. Isa siyang senador sa Pilipinas, isa siyang nag-iisang babaeng senador sa administrasyon ito. Si Senator Risa Hontiveros ang isang magandang modelo para sa mga kababaihan. Isa rin siyang inspirasyon para sa atin dahil pinapakita niya sa mga tao na hindi siya nagpapadaig sa mga lalaki. Na kahit babae siya, kaya niya makipagsabayan sa mga lalaki. Sadyang nakakatuwa lang na unti-unti nang umaarangkada ang isang babae. Sa madaling sabi, kung kaya ng lalaki, kaya rin ito ng isang babae. Tama ka nga, ang dami ko na rin nakikita ng mga babae na nagtatrabaho ngayon at hindi na ito naiiwan lamang sa kanilang tahanan. Muli, maraming salamat sa inyong binahagi.